Tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Lao ating alamin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa kanilang lahat at sa mga nanonood po sa inyong programa. Sir, ito po, ilan po ang naging biktima nating kababayan itong illegal recruitment at human trafficking sa bansang Lao at ilan na po ang mga nakabalik sa bansa? Ayon po sa latest na data po natin, meron pong 75 total na victims ng human trafficking po sa Lao at tayo po ay nakapagbigay na ng tulong at nai-repatriate na po natin. Ibig sabihin ay balik na po natin dito sa ating bansa ang 52 or 52 OFWs po mula sa Lao. Okay. Na-identify na po ba ang mga suspects sa scam na ito? Alam niyo po, yung ating ginagawa, tinutulungan po natin yung mga repatriate po nating victims, no? Unang-una yung legal assistance sa pagkukuha ng affidavit at salaysay ng mga kababayan po natin. Inaalam po natin kung sino-sino yung kumontak, naghikayat at nagparating sa kanila para sila ay makapunta diyan sa bansang yan, no? At yun po ang ating unang ginagawa maliban sa iba't ibang tulong po na ibinigay po natin doon sa 52 na dumating po mga kababayan natin na human trafficking. So Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano daw po ang naging modus nitong mga illegal recruiter na ito? Ang modus operandi po nila ay tulad din ng mga nakaraan, ano? Sila po ay binigyan ng offer na sila ay maging customer service relations officer sa bansang Lao, no? Pagkatapos, pagdating doon, ay sila pala ay bibiktimahin at miyembro ng isang sindikato. Kaya noong sila ay binibigyan ng trabaho na hindi tugma doon sa kanilang job offer, nalaman nila na sila ay victim ng human trafficking, kaya po nagpa-rescue po sila. So, yun po yung napaka-importante doon na bago po tumanggap ng trabaho yung mga kababayan natin sana, no, alamin nila sa Department of Migrant Workers, no, i-verify nila yung pupuntahan nilang employer kung yun po ay tunay at nang sa ganon, mabigay po namin yung tamang impormasyon. Okay. Ano-ano po ang assistance ng pamahalaan po dito sa mga umuwing biktima ng illegal recruitment at human trafficking? At paano po, may sabi nyo 75 at 52 pa lang po yung nakauwi. Kailan po makakauwi yung iba? Tama po kayo, yung pong 52 na dumating ay binigyan po natin ng iba't ibang klaseng form of assistance. Unang-una dahil sila ay dumanas ng hindi magandang mga predicament doon, sila po ay binigyan natin ng psychosocial services, no? Sa tulong po ng ating mga welfare officers, pinoprofile po natin sila at inaalam natin kung ano yung mga pinagdaanan nila nang sa ganoon makabawi po sila, no? Physically, psychologically, and yon, no? Pangalawa po, legal assistance, no? Inaalam po natin kung paano sila nabiktima, saan, at kailan, at nang sa ganon, malaman din natin kung sino-sino pa yung mga involved at nang ma-prevent natin yung mga future na ganitong pambibiktima ng ating mga kababayan, no? Pangatlo po, yung financial assistance na galing sa Action Fund ng DMW. Bibigyan po natin sila ng kaukulang pinansyal, nang sa ganon, hikayatin natin na mamalagi na lang sa ating bansa at makapagsimula. Yung gusto po talagang magtrabaho abroad, bibigyan natin ng tamang referral, no? I-advise po natin sa kanila kung ano yung mga ahensya, yung mga different migration tracks na pwede po nilang puntahan na lehitimo at meron po talagang employer na may tinatawag tayong valid and registered job orders. Yusek, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa crackdown sa mga illegal na kumpanya sa Golden Triangle Special Economic Zone? Patuloy po ang maigting na pakikipagtulungan natin at ang komunikasyon po natin ay open palagi sa lahat po ng ahensya ng gobyerno na member po ng tinatawag na IACAT. Kasama na po of course ang DFA. No? Sa mga lugar po na kasalukuyang may operation yung Golden Triangle na yan, wala po kasi tayong Migrant Workers Office.
Kaya napaka-importante hanggat tayo ay hindi pa nakakapag-establish ng MWO o Migrant Workers Office, yung DFA po at ibang katuwang natin sa IACAT ang hihingan natin ng tulong at tayo po ay makikipag-kooperasyon sa kanila nang sa ganon lahat po ng problema na hinaharap ng mga victims ng mga human trafficking na ito ay may bigay po natin ng kaukulang tulong. Bukod po sa Lao, saang mga lugar o bansa pa po kadalasang dinadala itong mga biktima ng illegal recruitment at human trafficking? Bukod po sa Lao, meron din po tayong na-repatriate na natulungan galing po ng Myanmar. No? Alam na po namin kung saan yung kanilang backdoor. Dati po, kung maalala namin, yung kanilang truck ay meron silang mga kinoconsider na pupunta doon using an agency. No? Nung nalaman natin na yung customer service relations na job orders ay peke pala, kinancel po natin lahat ng JOs nila at naglabas po tayo ng labor advisory na hindi tayo papayag na magpadala ng mga workers natin doon. Pati yung mga direct hires na ating inaalaw noon, hindi rin po natin pinayagan. No? Kaya yan po yung ginagawa natin at nang sa ganon, maiwasan po natin yung ganitong mga illegal activities. Yusek, may follow-up lang po ako sa tanong ni Nina. No? Kasi nung isang gabi may tumawag sa akin, humihingi ng tulong kung paano marirescue yung nandoon sa Zamboanga Port. Parang sinabi, isasakay lang sila ng barko papuntang Malaysia. Nirecruit sila. Tinatanong ko kung meron bang passport na hiningi, wala raw. So, sino po ba yung pwedeng tawagan o kausapin pagdating sa mga ganyan? Yan, isa po yan sa backdoor na siyang dinadaanan ng mga biktima ng ating mga illegal recruiters doon. Ano? Tayo po pwedeng makipag-ugnayan sa Coast Guard. No? Makikipag-ugnayan po tayo doon sa mga local authorities doon at nang sa ganon, maharang po nila, matignan yung mga valid passengers at makita po nila kung sino lamang yung talagang may patutunguhang destinasyon at hindi po bibiktimahin lamang para ilabas ng bansa at maging traffickers pagdating po doon sa mga bansang nabanggit ko. No? So, alamin lang po namin kung sino-sino po sila at yung mga connection po, yung ating mga convergence ay nandiyan naman at i-endorse po natin doon sa mga local authorities doon. Okay, sir, maraming salamat po. So, sir, paalala nyo na lang po o panawagan sa ating mga kababayang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa para hindi po sila mabiktima o maakit sa mga illegal na modus ng mga illegal recruiter at human trafficking. Sa mga OFWs po natin na naghahangad ng trabaho sa ibang bansa, maari pong isanggunin ninyo yung inyong mga offers o i-verify po ninyo sa aming Department of Migrant Workers either regional or central office at nang sa ganon matulungan po namin kayo. May mga red flags po kaming tinatawag na kung saan kapag halimbawa ang isang recruiter ay nagsabi na ang inyong visa ay tourist o kaya student visa lamang at hindi po employment or work visa, isa po yun sa red flag na kayo po ay biktima na ng illegal recruitment or ng human traffickers. No? Kaya pinakamainam po, malaman namin yung mga offers na yan, ipavalidate po namin at tutulungan po namin kayo doon po sa mga lehitimong employers over the world na kung saan pwede kayo magtrabaho ng mahusay at makahigit po. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Salamat din po.